Dumating ang kura na balisa at nakakunot ang noo. Hindi ko ibigabalas pagkat mahina ang noo. Wala po masyadong dumalo na may kapangyarihan sa bayan. Kaya tinakala ko kailangan ko kayo. Ialis mamayang hapon ang mga nadakig. Nakakasulasok ang amoy na lumabas sa pintuang binuksan. Ilang sandali pa ay narinig na ang pukpok at langit-ngit ng binubuksang pangaw. Inilabas si Tarsilio na nakagapos at luray-luray ang damit. Ano ang pangalan mo? Ako si Tarsilo Alisagan. Ano ang pinangako sa inyo ni Crisostomo sa pagsilusob niyo sa kartel? Hindi sila kailanman nangako sa amin. Ang tanging dahilan ay upang ipagkiganti ang aming ama. Itanong ninyo sa dalawang gwardyang amin inuhulog sa bangin. Ngayon ay patingin ninyo ako sapagkat wala kayong malalaman sa akin. Dinala sa labas si Tarsilio dahil ayaw umamin at ipinakita sa kanya ang dalawang bangkay na nasa kariton. Ayan, nakikilala mo ba ang mga bangkay na yan? Ganyan ang mangyayari sa'yo kapag di ka na ipagko. Hindi kumibo si Tarsilio nang tanungin siya ng Alperes kung nakikilala niya ang mga bangkay. Ibinalik si Tarsilio sa loob at muling tinanong ng Alperes kung nakikilala niya ang lalaking may sugat. Tinanong hindi niya nakikilala, kaya't mariing hinarap siya ng Alperes at muling pinilit magsalita. Nanatiling tikom ang bibig ni Tarsilio. Hindi ito matagalan ni Padre Salvi kaya lumabas siyang pasuray-suray. Nakita niya sa labas ang kapatid ni Tarsilio na nakaupo sa tabi at naglalaro ng pulang dahon sa lupa. Dinala si Tarsilio sa may punong kahoy at doon siya ay tinali habang binabantayan ng mga gwardiya sibil. Kung kayo may mga Kristiyanong may puso, ilubog na ninyo ako ng matagal sa tubig o iuntog ninyo ang aking ulo sa bato upang ako ay mamatay. Kakalingain kayo ng Diyos sa inyong mga kawang gawa. Magkakaganda rin marahil kayo palang araw. Habang nakatali si Tarsilio sa puno, makikita ang kanyang pagkapagod at paghina. Pinilit niyang ibaluktot ang kanyang leeg upang tapunan ng huling tanaw ang langit, ang araw at ang liwanag na hindi na niya muling makikita. Ang mga mata ko'y nakikita na ang mga nakasusot lang na bulok na sumisira sa ating lipunan at nangangailangan ito ng lunas. Sila ang naging dahilan ng aking pagiging salarin. Tahimik na nag-isip si Ibarra. Maya-maya ay hinikayat niya si Elias na sumama sa kanya ngunit tumanggi ito. Tigil! Saan ka patungo? Galing po ako ng Maynila, naghahatid ng kahoy at halaman para sa kura at tukom. Sige, lumakad ka. Ngunit mag-ingat ka dahil may nakatakas na binago. At kung siya ay iyong makita ay sumbong mo at may pabuya ka sa amin. Matapos makalayo sa mga bantay ay muling nag-usap sina Elias at Ibarra habang mabilis na tinatahak ang madilim na Hindi na po ba magbabago ang iyong pasya, Ginoo? Hindi na. Isinusumpa ko sa ngalan ng aking ama. Gigisingin ko ang mga naapi at ipalalaban ko sa kanila ang kalayaan. Karapatan ng bawat tao ang mabuhay ang malaya. Mag-uumaga na nang marating nila ang pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Ngunit mula sa di kalayuan ay narinig nila ang yabag ng mga kabayo at sigawan ng mga gwardiya sibil. May umahabol sa atin, magtago ka sa ilalim ng mga palumpo. Hinabol ng mga gwardiya sibil si Elias sa masukal na kagubatan. Sa tuwing makikita nila siyang dumaraan sa pagitan ng mga puno, ay agad nila itong pinapuputukan. Dahil inakalang patay na si Elias, ay tumigil na ang mga humahabol at tuluyang umalis sa kagubatan. Nabilitaan ni Maria Clara sa pahayagan ang pagkamatay ni Ibarra sa gubat. Maya-maya ay biglang dumating si Padre Damaso. O Diyos ko, Ginoong Ibarra, bakit ito nangyari sa iyo?
Sa lalawigan pa ako nang galing upang masaksihan ng iyong kasal. Lubos na napahikbi si Maria sa balita. Bakit ka umihikbi, anak ko? Nagkatampuhan ba kayo ni Linares? Tumingin si Maria Clara sa kanyang ama habang ito'y patuloy sa pag-iyak. Ako po ba'y minamahal niyo? Tulungan niyo po akong sirain ng kasunduan sa aking kasal. Isinaysay ni Maria Clara ang lahat ng huli niyang pagkikita kay Ibarra maliban sa lihim na kanyang pagkatao. Ngayon, naibig ko pang mabuhay sapagkat sa lahat ng napupuntahan ko ay naaalala ko pa rin siya. Ngayon, dalawa na lang ang pagpipilian ko, kumbento o libingan. Ako ang nagdulot sa iyo ng kasawian, anak ko. Patawarin mo ako. Lubos namang napaluha hanggang sa tuluyan ng napaiyak si Damaso na parang bata. Nang sa gayon, Ama, payagan mo akong magmukha. Magmongha? Magmongha? Hindi mo alam, anak ko, kung anong lihim at ang meron sa kumbento. Ano ba ang mas mahalaga, Ama? Ang kumbento o ang kamatayan? Ay, Diyos ko! Ako'y pinaparusahan mo, anak ko. Piliin mong magmongha at huwag magpakamatay. Umalis si Padre Damaso pagkis ang kalungkutan sa kanyang muka at nagbuntong hininga. Oh, Diyos ko, ako po ang inyong paghigantihan at iligtas niyo po ang aking walang kaalam-alam na anak ay pamasko. Ang batang ito ay si Basilio. Si Basilio ay may sugat sa paa at nakikipaglaro sa dalawang bata. Oo mga anak, ayun pala si Basilio. Sabihin niyo sa kanya kamusta. Kamusta? Oo naman. May sugat ka, kailangan mo magpagaling niyo. Aking asawa. Ito pala si Basilio. Dalawang buwan mo buhat ka namin makuha ang sugatan. Akala nga namin, di ka na mabubuhay. Diyos na po ang bahala kumatisay niyo po sila. Kasi pumakuta ang ako siya at isang papagkita sa bahay. Nagpaalam na umuwi si Basilio sa matanda. Siya ay nagpumilit at hindi naman nabigo. Teka lang, Dalawa po ang anak ng aking ina, samantalang ulit marami. Makakala ng ako na ako'y patay na. Kaya ngayong naghandugan ko siya ng Narating ng paika-ika ni Basilio ang San Diego. Tinungo niya agad ang tahanan ngunit nakita niyang walang tao. Siya ay nagtanong. Nalaman niyang baliw ang kanyang ina palibot-libot sa mga lansangan. Wala siyang nabalitaan kahit ano kay Crispin. Tumakbo siyang paika-ika upang hanapin ang kanyang ina. Agad na tinungo ni Basilio ang bahay ng bagong alperes sapagkat narinig niya mula roon ang malungkot na pag-awit ng kanyang ina. Nang makita ni Sisa ang tanod, siya ay natakot at tumakbo papalayo. Si Basilio ay nakamasid sa kanyang ina at tumatakbo ng paika-ika nang nawala sa kanyang paningin ang ina. Mabilis na nagpatihulog si Basilio at dala ng paghihinay na walan ng malay. Pamulagat na minasdan ni Sisa ang muka at dugo ang noo ni Basilio. Nagniwalag ang kanyang isipan. Nakilala niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito at pinaghagkan. Pagkatapos ng makapagbitiw ng isang malakas na tili ay napahandusay sa tabi ng anak. Nang magbalik ang malay ni Basilio ay nakita niyang walang malay ang kanyang ina. Magiliw niyang tinawag ang kanyang ina at nang mapansing hindi na ito humihinga o kumikilos ay kumuha siya ng tubig sa batis at winisikan ang muka.
Si Sisa ay hindi man lang gumalaw. Nangangambang idinikit ni Basilio ang kanyang tenga sa dibdib ni Sisa, ngunit ang yatyat at looy na dibdib ay malamig ng tumitibok. Wala ni kaunting hininga siyang nadama. Niyakap niya ang malamig na bangkay at siya'y tumangis ng buong kapaitan. Nang itaas ng naghihinagpis na si Basilio ang kanyang ulo, ay nakita niya ang isang taong nagmamasid sa kanya. Nagpatulong si Basilio sa lalaki na tulungan siyang ilibing ang ina. Hindi na ako tatagal. Dalawang araw na akong hindi umiinom magpapakain. Marahil hindi na ako mag-aaral. Pakinig ka. Tunin mo ang kami sa aking batis at galin mo rin. Sunugit mo ang kahoy, kaya mo kami masunog at ang sulit. Mamatay ako hindi man lang ako ng magpakaniw kayo ka ng bayan. Nang nagmamadaling araw, na'y namala sa bayan ang isang malaking siga.